Okay. Yung about sa God died, punta po ako kay Brother Socrates Fernandez. Oo. Yes po. Ang pinagdudahan ko si Brother Wendell Talibong. Gusto ko sanang tanungin si Brother Wendell Talibong. Kaya lang, lalo-lalo na si Brother Tata kasi si Brother Wendell nakapunta doon sa ibang lugar eh. Hindi ko alam kung si Brother Tata kung present siya dito o si Brother Ken Bustamante, mga Board of Governors man din yan. Tanungin ko sana kung kailangan ba nating paalisin yan si FD Cebu na yan kasi pabigat lang yan eh. Hindi na masismura yung yung panindigan nila na figurative is figurative. Hindi ako papayag. Kasi turo yan ng simbahan na literal, totoo, literal, God died is literal. But I stood up, God died talaga is literal. Ano yung masasabi niyo po dito? Brother Genre, iyo yan. The best ko sa topic na yan. Yes, maraming salamat po. Isa talaga din sa dahilan kung bakit dapat tayong magpasa ng mga documents, hindi lang makinig sa kung sinong magaling na speaker. Yes. Dahil isa din ako sa talagang umahanga kay Brother Soc Fernandez, ama ng ama ng kung sabaga, ama ng CFD yan, kung tutuusin, si Brother Soc Fernandez. Hanganga talaga ako niyan. Pero nung pumutok tong issue na to, tinimbang ko kung sino ang tama kasi parehas safety, parehas may batayan. Sino ang paniniwalaan natin? Kaya tayo talaga atin mga laiko, hindi tayo inutusan ng simbahan maniwala lang sa kung ano ang napakinggan. No, kasi sabi ni St. Paul sa Romans 10:17, ang paniniwala ay nag-uumpisa sa pakikinig. Without surfing or tawag ito, yung bang magdidikdip ka pa sa pananampalataya mo, without digdiping, mag-ano ka lang doon sa kung ano yung sinabi ng isang preacher, kahit gaano pa kagaling yan, taliwas na pala sa aral ng simbahan. So, sagutin mo yan. Sagutin mo yan kasi hindi ka nagsuri sa aral mo. Mayroon na mga aral ng simbahan, ba't saan ka nakinig? No? So, doon sa tanong mo, kung dapat ba silang pahintuin, hindi naman tayo ang simbahan, bro eh. No? Board of Governors ang tinatawag. Ang Diyos nagbigay sa atin ng free will. Ang Diyos nagbigay ng free will. Tandaan natin na ang simbahan ang siyang katawan ng ating Panginoong Kristo. Yes. Kaya hindi yan para bang isang kumpanya na kapag hindi mo na gusto yung trabahador papalalayasin mo, hindi ka doon ng simbahan, kapatid. Okay? Dahil ang simbahan ay palagi nagpapaalala yan na mag-ingat sa pag-aaral, mag-ingat sa pagtuturo. Sige po. Ang dapat lang talaga nating gawin, alamin kung ano talaga ang pinakaturo ng simbahan. Kaya nga ang national, ang tawag ito, ang Board of Governors, lumapit sa simbahan kasi hindi na nakakaunawaan ang organisasyon na CFD. May kanya-kanya na silang interpretasyon. O para matuldukan, inilapit ng Board of Governors sa simbahan. Sinabi ng simbahan, literal yan, ba't ka pa maniniwala dun sa mali? Kung mapapatuloy sila, hayaan mo sila. Pabayaan mo. Sagutin nila yan sa Diyos. Kaya kung nag-aalala ka, paano yung mga kinig? Kaya nga aralin mo para ribatin mo. Ano ba ginagawa ko? Diba kahit si Soc Fernandez, niriribat ko? Kasi alam kong mali. Ano nang gawin mo? Mag-aral ka rin. Kung ano yung itinuro kung ano talaga yung sinabi ng, sagli lang bro, huwag ka muna sumapaw. Para kung ano talaga ang sinabi ng katisismo, yun ang ituro mo doon sa mga tao. Kung pag-aaral kang ganyan, much better na aralin mo talaga, laliman mo pa pag-aaral. Kung bakit talaga siya namatay, ano ba talaga ang pinakaturo ng simbahan? Bakit nasabing namatay ang Diyos kahit hindi naman pwedeng mamatay ang Diyos? Aralin mo yan. Ganun lang, hindi mo pwedeng sabihin nga, kasi mga iriya kayo, malis kayo sa simbahan, hindi to kumpanya. No? Ang may karapatan lang, mag-exile ang Diyos. Pagdating ng panahon, kung hindi talaga sila magbabago, wala tayong magagawa, kundi ipanalangin nila sila na hindi sila itapon sa impyerno, kasi sa aral talaga ng simbahan, yung pag hindi pagpapaniwala sa simbahan, hindi mo na pagsunod sa simbahan, tawag dyan schism. Hindi naman siya
talikod kasi hindi ka naman tumalikod sa pananampalataya mo, schism yan. Pero kung ito-total mo, equivalent mo yan, parehas lang ang bigat yan. Ang hatol yan, parehas lang, excommunication. No? Ang hindi papapaniwala sa turo ng simbahan na, halimbawa, sinabi na ng CBCP, literal talaga ang tamang unang-una, tapos ikaw, magpapatuloy ka pa rin sa figurative mo kasi sinabi ng simbahan, that is schism. Hindi ka na naniniwala sa simbahan. So, ang katumpos na hatol niyan, excommunication din, para ka na rin in-exile. Pero bakit walang vocal na sinabi ang simbahan? Dahil hanggat maaari, no, baka maliwanagan ka pa. So, hindi na inaalis ang simbahan kasi kung stricto ng simbahan ng gano'n, halimbawa tulad ng kay Martin Luther, ay kawawa talaga, no? Kawawa talaga. Pero siyempre ang simbahan, iniiwasan ng simbahan diyan, yun bang tulad ni Martin Luther na talagang imbis na makinig sa simbahan, talagang bumukod, gumawa ng sarili niyang kanya. Ito mga CFD na ito, kahit paano, nasa simbahan pa rin sila. Mga irihinga lang. So yun lang ang inaano natin na sana maliwanagan sila sa atin din. No, sa atin din mga laiko, no, na nag-aral din sa turo ng simbahan, kung ano ba talaga ang pinakamalaliman na paliwanag ng simbahan dyan. So itapat natin sa kanila din. Let's pray na maliwanagan sila kung bakit naniniwala ang simbahan ng literal at hindi figurative, kapatid. Kasi masyadong yung sinasabi mo regarding sa God. Wala namang masama kung sa simbahan na maging excommunicated. Pero maging specific lang po ako ba, kasi ang point ko kasi sa organization lang ng CFD na either paalisin, pero sa simbahan hindi. Well, kapatid, regarding sa bagay na yan, ang taga-CFD Cebu na mismo ang bumukod sa CFD National. Sila na mismo ang nagsabi na hindi na sila kaisa sa CFD National. CFD pa rin sila, pero CFD Cebu na lang. Hindi na sila kabahagi sa National or Board of Governors kasi hindi nga sila, wala sila sa wala sila kada meeting, wala sila kada taon sa yung yearly ano ba tawag doon, yung buwag na ito. Hindi buwag. Hindi na talaga. Iba kasi yung buwag kasi parang nawasak na talaga, hindi naman nawasak. Kung sabaga, hindi na sila kaisa doon sa CFD National talaga. Ibig siya lang, lumayo na talaga sila. Hindi naman lumayo kasi nga may issue na hindi nila kayang paniwalaan. Kaya yung mga kasamahan ni Brother Sok Fernandez, bumukod sila, no, CFD pa rin, pero kung sabaga parang ganito na, ang CFD dalawang chapter na, isang godly literal at isang figurative, parehas pa rin CFD yun. Nalilito lang kasi ako kasi well bro, ang simbahan, the church is full of contradiction, but contradiction is not contradictory itself. Yun lang. Sige. Okay, review ko lang yung sinasabi mo. Salamat na lang din, bro. Okay, God bless. God bless po. Okay, yun. So, maliwanag ang pagkakasagot niya doon ni Brother Junre. Wala ninyo gaton, okay na ba yun? Okay na siguro, nag-mute na eh. Okay na, wait lang ha. Okay na po sa atin, pero sa susunod na mga talakayan is pa natin. So, salamat po sa inyo. Sa inyo. Okay, thank you sa iyo, Brother Ninyo Gaton. Maraming salamat. And then meron mo nga yung para alam niya naman, para matimbangan niya na mayroon tayong endorsement sa Archbishop. So mo yung endorsement ni Archbishop. Ay, hindi ko pa na-edit, bro. Hindi pa siya na-edit. Hindi ko pa na-edit, no? Anuhin natin yun. Ulitin natin yun ng edit kasi masyado na malakas yung background music. So, dito naman tayo ngayon sa kay Paparison, no? Paparison. Ito ba ay alien o hindi? Kung alien ito, i-remove ko ito. Kung hindi, sasagutin ko ito. Pero bago muna yan, Paparison,
Nawala. Ay, nawala ako sa ano. Wait lang. Oh. Nawala ako. Wait lang ha. Wala yung internet ko. Ano ba nangyari dito? Wait lang. Wait lang. Connect. Wala yung internet ko. Wait lang ha. Connect. Are you also disconnected? Disconnected mo di along? No, I didn't turn off the Wi-Fi. Even I cannot connect. Look at me also. I don't have connection, no? I'm also connecting. Direct. Puro Hudyo. Sabi pa nga niya sa Mateo 15, sa Jerusalem, pwede ba mabasa bro, Angel? Sige bro. Matthew 17:22. 17:22 ng Mateo. Okay.
Ito po ang sinasabi, 17:22 ng Mateo. Nang nagkakatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay pagkakanulo No, hindi yan bro. at papatayin. Bro Angel, 15 pala, Matthew 15:22. Mateo 15:22, ito po ang sinasabi. Okay, sabi rito, lumapit sa kanya ang isang Kananeang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay naalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit Patuloy. Ngunit gaputok may dito mugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo ang isang nang umalis na. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ang sambayanan ng Israel. Sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel, lamang ako isinugo. Yan. Saan lang siya sinugo, Bro Angel? Yan, sa mga Israel daw, sa mga Sa Israel. mga Israeli talaga. Israel talaga, no? Mga Hudyo talaga sila. Pero paano naging Catholic? Dahil nung inutusan na niya kanyang mga alagad, buong mundo na. Lucas 24:47, Bro Angel. Okay. Lucas 24? Yes, 47. Okay, 24:47. So ito po yung sinasabi. Sabi rito, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng makasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Ayun. Kaya Catholic, bro. No? Tama yung binasa mo, una talaga mga Hudyo, kasi mga Hudyo man sila. Pero pangkalahatan. Kaya nga Judeo-Christian, kapatid. At idagdag din natin during that time, kaya Jewish Christian, kasi sila yung mga Hudyo sila lahat noon, naging Kristiyano. Okay, so wala pang word na Catholic during that time, no, unless doon sa Greek Bible, yung Ecclesias Catholicos, so yun ang doon galing yung Catholic. Ministered na yun. Yung sa Acts, Bro Angel, ministered na yun. Yes, ministered so na ang mga apostle. Palaganap na. Ay, palaganap na. So yung mismong pangalan natin na Roman Catholic Church, wala pa kasi noon during that time, pero sila yon, si Jesus yon, ang mga apostol na Hudyo na naging Kristiyano, kapatid. Okay na ba, kapatid? Paparisun? Ano siguro sa ano ko i-ano yun. Hindi pa Parison. Okay na ba yun? Ayun natin. Okay na po yan, bro. Meron, Bro Jando, balik back to you. Oh, since kayo nawala yung wifi kaya nawala rin ako. ay, nasa ko tanong. Sige, go ahead brother Paparison. Yung sinabi ng nagtatanong ba na policy ng mga CFD Cebu, isa po akong CFD Cebu isa po akong naniniwala sa God diet, kaya hindi talaga lahat ng CFD Cebu ay hindi naniniwala sa God diet. Isa po akong CFD Cebu na naniniwala sa God diet. Mabuti kapatid. Patuloy bro, patuloy. Oo bro. Kaya mali yun. Kasi ay natanggapin na namatay talaga ang Diyos eh. Yung Sige, bro, problema bye. nila. Hindi naman talaga lahat ng CFD Cebu. Thank you. Natatawa ako. Thank you, Papa Rison. Thank you, yun. So, yun ang reason, hindi nila matanggap talaga. Yun naman talagang, siyempre, yung Diyos nagkatawang tao. Dati, mahirap ako paunawain dyan eh. Naranasan ko yan eh. Mahirap akong paunawain dyan. Para sa akin, ganun din. Hindi pwedeng mamatay ang Diyos. No? Pag sinabing Diyos, di ka pwedeng mamatay. Projando, para ma-simplify natin sa mga nanonood ngayon, nakikinig. Pag sinabing ganito, kailanman, kahit naging tao ang Panginoong Jesucristo, hindi siya nagkaroon ng human person. Tandaan nyo palagi yan, para makuha nyo, para madali nyo maunawaan. Iisa lang ang persona ng ating Panginoong Jesucristo. Ang persona niya, Diyos. Diyos siya, hindi siya human person. God, siya God. No?
divine person siya. Tayo, ang persona natin tao. Tayo mga tao, tayo. Hindi tayo Diyos, tama? Brother? Tayo ang human person. Tayo ang human person. Si Panginoong Kristo na kahit naging tao siya, ang kanyang persona is divine person. Diyos siya. Ang kanyang persona. May dalawang tanong dyan. Ayon sa turo ng simbahan. Kapag ang tanong, who or sino, ang sagot, ano ang sagot, Brother? Sino? Ano ang sagot? Pag sino? Ang sagot, person. Person. Hindi Ang ano. tanong naman, ano, ang sagot, nature. Nature. Tatanungin kita, Brother, para maunawaan ng mga manonood ngayon. Kapag tinanong, sino ang namatay sa cross, ano ang sagot mo? Si Jesus. Ang divine person. Yun nga, si Jesus. I-person nga natin para madali na maunawaan kasi ang iba, Kasi taga-Cebu, pag sinabing, ang tanong kasi bro is sino? Ang unawa ng taga-Cebu, kapag Jesus ang gagamitin, pagkatao yan. Kaya wag natin Ay, gamitin mali. Diyan sila bagsak. Kasi pag ang tanong, ang turo ng simbahan, if the question is, the answer is the divine the person. So, sino ang namatay sa krus? Ang sagot dapat dyan, ang divine person. Kasi ang namatay sa krus, hindi man human person. Tama ba dyan ba? Mali. Yes, tama yun. So, namatay ang divine person, kaya namatay ang Diyos. Kapag sinabi, who died? What died on the cross? What? Ano ang namatay sa cross? Yun ang human nature, hindi ang divine nature. Kasi ang pagka-Diyos hindi pwedeng mamatay. Ang kanyang humanity. Simple lang naman yan eh. Para lang ganito. Bigay ako ng analogy, ano. Gagamit tayo ng parcel para madaling maunawaan. Ito yung divine person. Jesus Christ, ito yung kanyang divine person. Tapos, nagkatawang tao. Ngayon, yung divine person at yung kanyang human nature, nasa isang persona na. Ang divine nature at ang human nature ay nasa isang persona na. Ayan, isang persona na yan. Isang persona. Nang pinako itong personang ito, tinamaan ba ng pako yung divine nature? Hindi tinamaan ng pako yun. Ang human nature tinamaan ng pako. Kaso, siya mismo persona siya. Namatay ba itong personang ito? Namatay. Yung divine nature namatay ba? Hindi. Yung human nature lang. Yan ang hindi mo unawaan ng mga against. Ano ang tawag sa turo na yan, Brother? Hypostatic yun. Hypostatic yun. The two nature consists in one divine person. Yan po ang aral ng simbahan. Kaya nung pinatay ang Diyos, kasi Diyos naman talaga yung ipinako. Hindi tao yun. Diyos yun. Diyos na nagkatawang tao, yun ang pinako. Nung pinako siya, ang pinako sino? Si Jesus, yung divine person. Alisin natin yung term na Jesus kasi divine person, yung divine person ang pinako sa cross. Yung divine person, pinako yun. Tinabla ng pako yun. Ha? Umpisa natin sa pagdakip. Nung dinakip ang Panginoong Jesucristo, sino ang dinakip? Yung divine person. Pero dyan rin. Ayun. May kausap na iba. Mamaya na. Mamaya na kasi nag-uusap pa kami. Sa ng leader ko. Tinanong niya kung... Sige bro. Continue mo na bro. So ito yung sinasabi ni Brother John Ray. Yung dinakip, yung divine person na nagkatawang tao, no, na nag-adapt ng human nature, no. Yung divine person na nag-adapt, ito yung divine person. Sample natin na ito yung divine person, umadapt ng human nature. So dalawa na siya. Meron siyang divine nature, meron siyang human nature sa isang divine person. Ngayon, nung hinuli si Jesus, ang hinuli yung divine person. Hindi yung human nature lang. Tandaan niyo ha? Hindi kailanman turo ng simbahang Katoliko na yung hinuli si Jesus, yung human nature lang ang hinuli. Yung divine nature niya, hindi kasama doon.
kasama doon yung divine nature niya nang hulihin siya. Oh, nung binugbog si Kristo, sinong binugbog? Yung divine person. Nandun yung human nature lang ba ang binugbog? No. Ando kasama doon yung divine nature. Malamang hindi tinamaan ng suntok ng kalaban ang divine nature, pero nandoon siya sa loob ng divine person. Nararanasan niya ang pagkabugbog ng human nature. Nararanasan ng divine person mismo. Nung pinako sa cross, sino yung pinako? Yung divine person. Naranasan ng divine person ang sakit ng butasan ng pako ang kanyang human hand. Kanyang human hand. Naramdaman ng divine nature yun kasi yun na nga, nasa divine person sila eh. Sa divine person. Yung divine nature niya, yung human nature niya nasa isang persona, divine person yun. Nung si Kristo ay naglakad sa tubig, anong nature ang ginamit niya doon? Yung kanyang divine nature. Bakit? Hindi naman talaga normal sa human nature maglakad sa tubig. Pero nagawa niyang maglakad sa tubig using his divine nature. At yung kanyang yung ganung katangian ipinalasap niya saglit lang kay Apostol Pedro by faith. Tapos ano pa? Nung pinagaling niya yung bulag. Simula ng ipanganak ay bulag, pinagaling niya yung mata. Anong nature ang ginamit niya? Yung kanyang divine nature. Dahil hindi kayang gawin yon ng mga ordinaryong tao lang. Nung pinako siya sa cross, sino yung pinako? Yung divine person. Huwag mong sabihin sa akin yung human nature lang. Kaya siya may dalawang nature kasi may nagagawa siya, Diyos lang ang nakakagawa. Halimbawa, nasa barangka sila. Malakas yung bagyo, na. Yung divine person tulog. Tulog Yung mga alaga natataranta na, hindi nila anong gagawin nila. Tapos kanilang ginising si Kristo, yung divine person. Panginoon, ginising ka. Lakasan ng bagyo. Bumangon yung divine person. Sabi yung divine person, ano ba naman kayo? Kunti lang mo pananampalataya ninyo, kasama nyo na ako. Tumayo siya. Itinaas yung kanyang kamay. Sino yung nagtaas ng kamay? Yung divine person. Nang sabihin niya, tumigil kayo, tumigil yung hangin. Ano yung nature ginamit niya doon? Yung kanyang divine nature. Bakit? Hindi kaya ng human nature magpatigil ng bagyo. Ano yan? Si storm? Hindi yan si storm, no? Yung ano nga yung si storm eh. Cartoon character nga lang yun eh. Pero si Kristo talagang pinatigil niya yung bagyo. Tigil! Yung bagyo tumigil. Anong nature yun? Yun ang divine nature niya na nasa loob ng kanyang human nature nang sabihin niya, tigil. Yun nagsabing tigil. Pag yun ba sinugatan mo, masusugatan ba yun? Yes. Pero napatigil nun ang bagyo. Bakit? Divine person siya eh. Nung pinako siya sa cross, divine person yun, natural. Namatay ang Diyos, nakaranas siya ng pagkamatay. Ang problema lang, tumatakbo kasi sa utak ng mga mababaw, ng mga CFD Cebu. Ang tumatakbo sa kanilang utak, nung namatay, wala nang pagkabuhay na maguli. Yes, isa yun bro. Nung namatay si Jesus, parang wala yung pagka-Diyos. So, hiniwala para sa kanila, walang muling pagkabuhay. Hiniwalay nila yon. So, tandaan po natin mga kapatid, parang halimbawa, tanongin kita bro Jando, no? Isa ring analogy. Pinatay si Bayaning Rizal. Tanong, namatay yung Bayaning Rizal? Namatay. Pero yung pagkabayani hanggang ngayon, naalis ba? Hindi. Pero tanong mo, namatay ba yung Bayaning Rizal? Yes. Yes, namatay. So, hindi mo Actually, ngayon pala binabasa ko no limit ang giri. Pero bayani pa rin siya. Yes. Pero hindi mo pwedeng paghiwalayin sa kanila ang pagkabayani niya at pagkatao niya. Kaya ganun din ang ating mahal na Birheng Maria na sinabihan ni Saint Elizabeth. Ano sabi niya? Ina ng aking Panginoon, hindi nga niya sinabi ina ni Jesus eh. See? So, kung pareho lang na pareho na namatay si Jesus lang,
hindi namatay ang Panginoon, patay ka dyan. Pinaghiwalay mo. Pinaghiwalay nila. Hindi paghiwalayin yan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Yun ang turo ng simbahan. Kaya yung topic ko dati, ano ba sabi ni Father Chris Alyar, no? Ano sabi niya, no? Si Father Chris Alyar, yes, God died literally because Jesus is God. So you cannot remove from Him being God. Kaya nga sabi ni St. Elizabeth, ina ng aking Panginoon. Hindi niya inalis yung pagka-Panginoon doon. Hindi niya sinabing ina ng Diyos na si Jesus na tao. Walang ganun. Ina ng aking Panginoon. So in other words, kailangan mauuna yung pagka-Diyos niya. So kung nung pinako sa krus si Jesus na pinako ba sa krus ang Diyos? Yes, pinako. Hindi mo pwedeng paghiwalayan yan. Mahirap paintindihan yun. Matatalino naman si na Bradshaw. Yung ano lang bro, yung mga mahihinang klase gaya ni Nadani Cogtas. Mother of God lang o tingnan mo, paano naniniwala ka sa Mother of God pero God died literally, hindi ka naniniwala. Pinaghiwalay mo ngayon pero sa Mother of God pwede may ang Diyos. Pero pagdating sa namatay, hindi namatay ang Diyos. Di contradiction na yon. Contradiction. Contradiction Tama? Talaga. Tama? So kung may ina ang Diyos, namatay ang Diyos, hindi pareho kasi parehong Diyos eh. Hindi mo pwedeng paghiwalayan yun. May Mother of God ka, pero walang God died. Namatay nga si Jesus. So doon pa lang, no, pinaghihiwalay nyo na. Delikadong aral, kapatid. So napakatalino pa naman. Pero tandaan natin, walang mas tatalino karunungan sa simbahan. Alam ng simbahan, ng mga magisterium, yung mismo karunungan ng Diyos, mahirap talaga. Lalo na kung ikaw, puro ka lang literal. Memorize. Pag wala ka sa Espiritu ng Diyos, mahirap kang makakaunawa. Lalo na yung mga INC at mga Muslim, dahil wala sa banal na Espiritu, na hirap silang maunawaan. Sige, Bro Jando. Yun ha. Pag sinabi kasi namatay ang Diyos, nakaranas siya ng kamatayan dahil pinatay ang kanyang human nature. Naranasan niyo ng divine nature kasi iisa siya sa isang divine person. Huwag niyong alisin yan. Ang problema kasi, based na naririnig ko sa kanila, parang hindi na buhay na maguli. Sa kanila kasi, patay yung kanilang Diyos eh. Patay. Yan ngayon. Hindi ba nabuhay na maguli? Buhay na maguli. Ang problema sa kanila, walang resurrection. Tingnan mo yung kanilang mga argumento. Walang resurrection. Yun yung argumento nila. Tama yung Tama yung kapag sinabi mo ang ina may Diyos. Ang ina may Diyos. Ang Diyos may ina. Bakit nagkaroon ng ina ang Diyos? Kasi nagkatawang tao. Yes. Kaya may Mother of God. Huwag mo sabihin sa akin, Mother of human nature lang. Baka dumating yung baka dumating yung panahon ba dire sabihin nila na hindi na totoo yung aral ng Mother of God na tiwalak na yung mga yan. Wala na. Mahina na, mas lalong humina. Contradiction na kagad yon. You believe that may Mother of God, so you should believe na may na God died because iisa lang yon, si Jesus lang yon. So if Jesus has mother as a God, Jesus also died as God. So pareho yon, di pwedeng paghiwalayin. Ito yan nagkaroon siya ng ina nung siya nagkatawang tao. Namatay siya dahil siya nagkatawang tao. Ganun lang kasimple yun. Pasalamat ako kay Brother Novem, no? Ay ina-acknowledge ko si Brother Novem, siya yung nagtiyaga para maipaunawa sa akin ang aral na yan. Noong una, kontra ako sa aral na yan Kontra ako dyan, kinalaban ko pa si sino yung isa yung pumunta pa sa konsolasyon, nakalimutan, si Brother Patrick doon sa CFD Cebu. Pinaliwanag sa akin Katoliko na ako, CFD na ako noon. Pinaliwanag sa akin ni Brother Patrick, parang mahirap talaga tanggapin. Nangunguna yung pride Nangunguna na yung nalalamangan ka, yung todo bigay ka sa pangangaral mo tapos mayroong isang CFD, ipapakita sa iyo na lamang ang kanyang naunawaan kumpara sa iyo, na maliit lang yung unawa mo kumpara sa kanya. Yung pride ng nangunguna
Oh, ngayon, dumating yung panahon. Bangayan kami ng bangayan dati. Si Brother Patrick, Brother Novem, pero si Brother Novem talaga ang nagtiyaga. Pinakalas, naalala ko pa nung gabing yon. Inatid pa ako ni Brother Novem sa kung saan ako sasakay para makauwi sa amin. Dahil, magana yung loob ko. Naipaunawa na ni Brother Novem eh. Kaya, credit kay Brother Novem ng CFD Cebu. Ikaw ang reason kung bakit naunawaan ko ang aral na yan. Thank you very much sa'yo. Yan ha, ina-acknowledge ko si Brother Novem ng CFD Cebu. Thank you very much dahil sa'yo naunawaan ko ang aral na yan na mahirap kong tanggapin noong una. Thank you Brother Novem. Di ko alam kung yung kanya apelido. Basta alam ko Brother Novem at nandoon siya sa debate ni Father Darwin Gitgano at saka ni Archie Anyedes. Kasama namin siya naghapunan kina Brother Kaloy. Thank you very much, Brother Novel. And then Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Oh. And then move na tayo ngayon doon kay Salamat sa Diyos. Oh, thank you din sa syempre Panginoon, always yan. Ginamit si Brother Novel para maipaunawa sa akin ang aral na yan na mahirap kong tanggapin noong una. Talagang napakahirap tanggapin. Ang Diyos namatay. Talagang mahirap tanggapin yon, no? Yung kanilang reasoning noong una, yun din ang reasoning ko. Kaya, thank you, Brother Novem, na ginamit ka ng Panginoon para... God, wala kang problema. Wala akong problema doon sa Mother of God. Pero sa God died, may problema ka. May problema ako sa God died. Eh, di may contradiction lang. Yung contradiction nga eh. Kaya nga pinaunawa niya sa akin ang reason. Diyos. Yung reason na naunawaan ko yun mismo sa yung term attributed. Doon sa ginagamit nilang Catechism of Trent, page 50, may nakalagay doon na attributed. Lahat ng ginagawa ng kanyang human nature can be attributed to God. Kasi Diyos siya. Yes. Yun lang, pwede pag-iwalayan. Yun lang pala ang keyword. Yung term attributed. Dahil kay Brother Novem, napansin ko yung term na attributed, yun ang kanyang ipinaunawa sa akin. Lahat ng gawin ng kanyang human nature na attribute sa kanyang divine person. Na-attribute. Kaya yun, doon po naunawaan. At gabi na kaming natapos, mga alas 10 ng gabi na yon, hinatid pa niya ako dahil delikado ang daan. Thank you, Brother Novem. Hindi kita makalimutan. Now you know. Now I know. Hindi kita makalimutan, Brother Novem. Thank you very much sa'yo. Oh, at saka nakapunta pa rin pa yun dito, si Brother Novem, sa Office of Exorcism. Thank you very much, bro. Doon tayo ngayon kay Brother Roulette Sansan. Brother Roulette Sansan, brother ba to? O ate? Sis Colette. Sister, Ate Colette. Ikaw talaga, Ate Colette. Di ko na natandaan yung pangalan mo. Ate Colette,